So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. Andito ulit ako upang magbigay o magbahagi na naman sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Ayan, so kung kayo man na mismo may mga problema sa inyong buhay pag-ibig, so nandito ako upang bigyan ng solusyon, bigyan ng mga bagay na kailangan mong gawin upang malutas ang problema mo sa iyong buhay pag-ibig. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, huwag mong kalimutan na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa iyo. So at this moment of time, ngayong umaga, maganda po ang ating magiging topic kasi ang magiging topic natin is mga paraan na kailangan mong gawin upang hindi makayanan ng isang lalaki na iwanan ka. Okay? Para hindi makayanan ng isang lalaki na i-let go ka niya sa buhay niya. Okay, so mga kamamay, kung napindot mo na yung subscribe button, simulan na natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi makayanan ng isang lalaki na iwanan ka? So number 1, sanayin mo siya sa maraming bagay. Mga kamamay, ganito lang po yung isang technique na kailangan mong gawin para sa ganon hindi ka makalimutan, tumatak ka sa isipan ng isang lalaki at patakot siya na iwanan ka. Sanayin mo lang siya sa mga bagay-bagay na ginagawa mo para sa kanya. Papaano? Anong halimbawa nito? Pagka palagi siyang tumatawag sa iyo, sinasagot mo tapos ginagawa mo na maging maayos yung usapan ninyo. Ginagawa mo na maging masaya siya palagi kapag kakausap ka. Pinapatawa mo palagi yung lalaki. Okay, naabot kayo ng hanggang alas 2, mag-usap lamang sa cellphone. Kung LDR kayo, ganyan yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Kapag nasanay ang isang lalaki na palagi lang kayong nakakausap, nakakasama, and syempre kapag nag-i-enjoy yung lalaki, nakausap kayo sa cellphone, sa telepono. Okay? So araw-araw yung ginagawa yan. Sa madaling sabi, sinanay niyo po yung lalaki na araw-araw kayong nag-uusap, araw-araw siyang masaya, araw-araw siyang inspired. Okay, dahil yan sa inyo, dahil nga pinapatawa niyo palagi, dahil masarap kayong kausap. Kasi kapag ka isang lalaki nasanay sa inyo na palagi niyo ginagawa yung mga bagay na napagpapasaya sa kanya tapos bigla kang nawala, napakalaking adjustment nun pagdating sa lalaki. Okay, malaking kawalan yun pagdating sa lalaki. Kaya sinasabi ko sa inyo, malaking bagay na sinasanay nyo sila sa mga bagay-bagay kasi pwede kanyang mamiss, pwede kanyang hanapin, pwede kanyang lokohan. Ibig sabihin ay pwede kanyang kalokohan, ibig sabihin ay pwede siyang mahumaling sa iyo kapag nasanay siya sa mga bagay na ginagawa mo sa kanya. Kaya napakahalaga mga kamamay talaga na sanayin mong isang lalaki sa maraming bagay. Para sa iyo rin yan, para sa sarili mo rin yan, para hindi kanya magawang iwanan ka agad, i-let go ka agad at matakot siya. Okay, na mawala ka sa buhay niya. Okay? So number 2, ipakita mo na palaban ka kapag ka nasa tama ka. Okay? So ipakita mo sa kanya, hindi mo siya tinotolerate sa mga bagay-bagay. Ipakita mo sa kanya na kapag ka nagkamali siya, kapag ka nagloko siya, handa mo siyang iwan. Okay, kasi palaban ka eh. Hindi mo siya pinapalaki sa mga maling bagay. Hindi mo siya hinahayaan sa mga maling bagay. Okay? So iparamdam mo sa kanya na palaban ka at handa mo siyang iwan oras na gumawa siya ng pagkakamali sa iyo. Kapag kaganyan ng isang babae, kapag kaganyan ang kagaya mo mga kamamay, maiisip ng isang lalaki yung halaga mo. Makikita ng lalaki yung halaga mo at matatakot siya na iwanan ka. Bakit? Kasi malalaman niya na sa pagkakataong yun, siya yung may pagkakamali. Na sa pagkakataong yun, siya yung hindi tama. Kasi alam mo sa sarili mo na handa mo siyang iwan kapag ka nagkamali siya, kapag ka nagloko siya. Okay, mararamdaman ng isang lalaki yung halaga mo kapag ka ganyan. Kasi mararamdaman niya na oras-oras po pwede kang mawala sa kanya kapag ka nagkamali siya. Okay? So mararamdaman ng isang lalaki na worth it lang yung ginagawa mo para sa kanya. Yung ginagawa mong pagiging matapang, pagiging matatag. Kasi para din naman yun sa kanya para ituwid yung ginagawa niyang pagkakamali. Para ituwid yung kanyang landas na akala niya tama. So mararamdaman ng isang lalaki na po pwede siyang mawalan oras na gumawa siya ng pagkakamali. Sa pagkakataong yon, mahihirapan siya na i-let go ka kasi ikaw yung babae na nasa tama, ikaw yung babae na nasa magandang landas. At siya pag nagkamali, anytime pwede siyang mawala ng kagaya mo. Kaya mga girls, ang mga lalaki talagang nag-iisip at talagang hindi niya kinakaya na gumawa ng pagkakamali kasi hindi niya kaya na mawala ka sa buhay niya. Okay? Sino ba namang gugustuhin na mawalan ng isang kagaya mong babae sa kanyang buhay na nasa tamang landas? Okay? Na nasa tamang pag-iisip,
na hindi siya ito-tolerate sa kanyang paggawa ng mali, na hindi siya ito-tolerate sa kanyang pagluloko. Ika nga nung ibang mga lalaki na na magulo, na nagloloko palagi, na parang walang direksyon ang buhay kapag ka nagkaasawa sila or nakakilala sila ng isang babaeng dragon, di ba tumitino? So ganyan din mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo iwan or matakot ang isang lalaki na iwan kayo o mawala ka sa buhay nila, kailangan ipakita mo na palaban ka kapag ka nasa tama ka. Sigurado ako, most of those boys na laging nagloloko, makakakilala sila ng isang babaeng dragon na babago sa kanilang buhay. So yun po ang ibig kong sabihin. So ipakita nyo na palaban kayo at matapang kayo pagka nasa tama kayo. Okay? So number 3, iparamdam minsan ang no contact rule. Kapag ka ang isang lalaki is nagloloko, kapag ka ang lalaki is kinakaya-kaya lang kayo, ika nga gumagawa siya ng pagkakamali kasi alam niya na mahal niyo siya. Kasi alam nila na hindi mo siya kayang iwan. So paminsan-minsan mga kamamay, iparamdam niyo po yung no contact rule. Baka kasi kapag mamaya nag-aaway kayo, nagkakasigawan kayo, nagtatalo kayo, pinapatulan mo pa. Huwag mong gawing patulan siya kung alam mo namang walang pupuntahan ng inyong pag-aaway. So minsan iparamdam mo yung tinatawag na no contact rule para sa ganun maisip ng isang lalaki ang halaga mo. Mamiss niya yung mga ginagawa mo. Diba, magtataka siya kung bakit bigla kang nawala. Bigla kang hindi nagparamdam, bigla kang hindi tumatawag, biglang nawala yung attention mo sa kanya, nawala yung pagmamahal. Sa madaling sabi, zero lahat ng nararamdaman mo para sa kanya. At mararamdaman yun ng lalaki. Magtataka sa kanyang sarili, bakit bigla kang nawala, bigla kang nagparamdam. Yung pride niya, bababa. Bakit? Kasi wala nang pagkakataon para itaas kasi wala naman siyang pagtataasan kasi nag-no contact rule ka. So ngayon, mamimiss ka ng isang lalaki. Maaalala niya lahat ng mga sinakripisyo mo sa kanya, lahat ng mga bagay na kaya mong gawin para sa kanya, lahat ng pagmamahal na ipinaramdam mo sa kanya, at marirealize niya sa huli na siya yung nagkamali, siya yung magsisisi at hindi niya kakayanin pala na mawala ka sa kanyang buhay. Kasi doon pa lang sa no contact rule, naramdaman na niya kung ano ang kanyang buhay, ano mangyayari sa kanya kapag ka wala ka sa kanyang buhay. Wala ka sa kanyang feeling o wala ka sa kanya. Kaya dito sa no contact rule, napaka-effective nito para ma-realize ng isang lalaki kung ano ba talaga ang halaga mo sa kanyang buhay. Wala nang kailangan pang pagtalunan, wala nang kailangan pang tinatawag na pakikipagtalo, hindi nyo na kailangan pang makipagsagutan, hindi nyo na kailangan makipagbangayan. As in talaga, no contact rule lang ang iparamdam nyo paminsan-minsan, at sigurado ako madadala yung mga yan na awayin kayo, na lokohin kayo, na kayanin kayo, na i-under kayo mga girls. So gawin nyo lang o ipatikim nyo minsan yung tinatawag na no contact rule, at sigurado ako matatakot ang mga yan at di nila kakayanin na iwanan kayo. And last, i-improve nyo palagi ang inyong sarili. Mag-ayos kayo, Mag-ayos kayo, ayusin yung ugali ninyo, magpaganda kayo, magpa-sexy kayo kung mataba, kailangan nyo mag-workout. So, kontrolado nyo naman yan at sinasabi ko sa inyo, hindi naman yan madali. Kaya mga kamamay, pilitin ninyo na ayusin ang inyong sarili, i-improve ang inyong sarili para din naman po yan sa inyo. So, matatakot ang isang lalaki kapag nakikita ng isang lalaki na gumaganda ka araw-araw, sumesiksi ka araw-araw, nag-i-improve ka araw-araw, yumayaman ka araw-araw. Diba? Sino ba namang lalaki ang ayaw ng ganyan? Nakikita ang kanyang loved ones, nakikita ang kanyang girlfriend, nakikita ang kanyang asawa na araw-araw gumaganda, na araw-araw sumisexy, nag-i-improve. 'Di ba? So bakit mo iiwanan yung mga babaeng ganyan, 'di ba? Bakit mo ipagpapalit yung mga babaeng ganyan? So ikaw din yung mawawalan kapag ganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga girls, para piliin kayo araw-araw ng isang lalaki, kailangan yung mag-self-improve araw-araw. So yung iba magrereklamo na naman dito, paano yung kamamay, matanda na ako, 10 na yung anak ko. Diba? So, paano ko pa magagawa yung self-improve na sinasabi mo? Busy na ako. Mga kamama, hindi nyo kailangan magreklamo sa akin kasi sabi ko nga palagi sa inyo, hindi ko tatanggapin yung reklamo ninyo. Hindi ko tatanggapin yung mga reasons ninyo. Merong mga babae dyan na 5, 10 na anak pero hot pa rin tingnan, maganda pa rin tingnan, nag-aayos pa rin tingnan at parang walang anak. Parang dalaga pa rin. So ayusin nyo. Kasi kung hindi nyo aayusin, kung malolosyang kayo, hindi naman ako yung puputokan Hindi naman ako yung mawawalan Kayo. Kaya still, pilitin nyo pa rin sa kabila ng mga
hassleness, sa kabila ng mga pagka-busy nyo sa araw-araw, ipakita nyo na nag-aayos kayo sa inyong asawa. So kakayanin nyo ba na kapag hindi kayo nag-ayos, maghanap yan ng iba? Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo sa akin kung bakit naghahanap sila ng iba. So nasa sa inyo rin naman yung dahilan kung bakit, kasi hindi kayo nag-aayos, hindi kayo nagpapabango. Okay, hindi man lamang kayo makapagpulbo, hindi man lang kayo makapagsuklay. So mga kamamay, i-improve nyo yung inyong sarili. Mag-exercise kayo, maganda sa katawan, makakatulong din yan. Okay? So, kailangan nyo yan mga kamamay, di ba? Baka mamaya, sabihin nyo, nakakatamad namang mag-exercise Okay? So, tanggap naman ako ng asawa ko kahit mataba ako, kahit payat ako. Okay? Oo nga, sige sabihin natin tanggap ka kahit mataba ka. Tanggap ka nga niya, pero yung buhay mo naman kukunti na kasi may sakit ka. Kasi hindi ka nag-exercise, kasi diabetic ka, kasi high blood ka, di ba? So magkasama nga kayo, pero yung sarili mo naman, yung kalusugan mo naman, nanganganib, di ba? So sa tingin mo, magsasama ba kayo ng mahaba, ng matagal? Kaya sinasabi ko sa inyo, napakahalaga po ng pag-workout sa inyong sarili. So nakakapagpahaba ng buhay ang pag-workout, pag-jogging. Di ba? Nakakadagdag yan ng 7 hours sa inyong buhay daily kapag ginagawa nyo yan. So napakahalaga. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, para hindi kayanin ng isang lalaki na iwanan kayo, kailangan nyo mag-self-improve araw-araw. Napakahalaga niyan mga kamamay. Okay? So sana na-gets nyo lahat ng aking paliwanag dito at may apply nyo sa inyong buhay. Okay? So mga kamamay, kung tinapos mo yung video ito, pakilike naman ang ating video ito. Malaking tulong yan dito sa ating channel. Syempre, huwag mo rin kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell. Mag-comment ka na rin at taga saan, o ilagay mo na rin kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang naaabot ng ating video ito. So much for that. So thank you for watching this video. See you for our next vlog mga kamamay. Paalam.